pala yun. Kung hindi pa ako nag-research, hindi ko malalaman. Kung napanood nyo yung Suicide Squad, hindi nyo mapapansin na Toronto-based yun. Yung scene doon, yung talagang nagkakagulo na yung lahat. Hindi ko ma-imagine yung setup nila dito. Sobrang heavy talaga ng set design. Nakakatuwa lang. Dahil as a local, parang abot kamay na natin yung mga film set sa Hollywood movies. Wala si Kuya! Ginagawa mo dyan! What a beautiful sunny day. That means another day, another vlog. And very interesting ang pupuntahan natin ngayon kasi pupunta tayo sa filming location ng Suicide Squad. During my high school days, naririnig ko na may Hollywood film na nagsushoot dito sa Toronto pero hindi ko alam na sa Yonge and Dundas pala ginanap. Yun yung pupuntahan natin today, on the way na tayo. Pero parang gutom ako, hindi pa kasi ako kumain. Nag-coffee lang ako this morning, so hanap tayo ng pwedeng makainan bago tayo pumunta mismo dun sa location. Spicy Italian? Thank you. So, lunchtime na ngayon, guys. Bago tayo pumunta sa location, kain muna tayo. So, ito, hotdog, nag-order ako. Pampatawid gutom lang for the day. Sa ibang lahi, sa kanila, kinoconsider na nila to na meal. Pero syempre ako as Filipino, parang merienda ko lang to. Ibang-iba talaga dito tsaka sa Philippines. Sa atin talaga nakalagay sa pedicab, ganon. Tapos, nasa bike, nagbebenta dito. Eto, nagtatayo talaga sila ng sarili na ng spot. Siyempre, may mga proper way yan para makapagtayo ka. So yun, kain na tayo. So, nandito na tayo sa downtown core area. So, nakapag-park na din kami, finally. We are heading there now to see kung saan nag-start, kung ano yung inoccupy nung Suicide Squad film set. Ilang years nang nakalipas pero hindi ko pa talaga siya nakita. Nadadaan-daanan lang natin siya as a local here, ordinary people living in Toronto. Gusto ko rin siya ma-imagine kasi ibang-iba siya kapag sa film na pag-inedit. So, yun, tara. Let's go! So, nandito na tayo sa Yonge and Dundas kung saan nag-film ang Suicide Squad noong 2016. So, ginawa nila itong Midway City kung saan yung pinaka-heavy intense scene nila dito ginanap with Harley Quinn, Deadshot at iba pa. So, nandito siya, I think from Zanzibar, over there. So, sinara nila yung buong area na to. Naglagay sila ng mga military trucks, yung mga nasusunog na kotse. Tapos, gumawa din sila ng full-on war setup dito. So, kung nakikita nyo, nandito from there, all the way down there, inoccupy nila yan. Sinara nila yung buong street para sa scene ng Suicide Squad. Toronto is one of the top cities na ginagamit sa film industry because of the cityscapes, old buildings, tsaka yung mga back alleys dito na pwedeng gawing interesting tsaka creative sa film. So kilala ang Toronto sa pagiging part ng film industry when it comes to film sets because hindi lang dahil sa affordable siya. It's because of the aesthetic, the creative, yung architectural ng mga buildings dito. Talagang pasok siya sa taste ng Hollywood movies. So ako, from my background, I used to work in a film set where lahat ng mga film industry around Toronto, doon sila nagre-rent ng mga props, set, deck, even backgrounds, doon sila kumukuha
ng pang-design sa specific movie nila around here in Toronto. So specifically, itong content na to, hina-highlight ko kung saan nag-film ang Suicide Squad, right? Pero marami pa rin namang mga movies na nangyari dito sa Toronto, hindi lang specifically dito sa downtown. Kaya kung taga-Toronto ka, don't underestimate your city kasi hindi mo alam, itong city na pala yun is part na pala siya ng movie, dinadaan-daanan mo lang. Malay mo, nakita mo na pala si Batman or si Superman, di ba? Kita-kits tayo ulit next time. See you!